Kylie. Itatanong ko lang po sana yung pakilinaw lang po yung Hebreo 2:9. Parang kumukontra po yung 1:4. 2:9 ng Hebreo sa kontra sa 1:4. Apo. Basahin natin yung 2:9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatwid ay si Jesus. Sa 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ayun. Si Jesus ginawang lalong mabuti kaysa mga anghel. Bakit? Ando naman yung dahilan sapagkat nagmana siya ng lalong marangal na pangalan kaysa sa kanila. Kagaya ng pangalan ng mga anghel. Mikael, Michael, the Archangel, si Gabriel, o ano-ano pa pangalan. Yung kay Kristo, Jesu Kristo. Mas marangal ang pangalan ni Jesus Christ kaysa sa mga anghel. Kasi walang anghel na appointed Salvador o tagapagligtas. Samantalang si Jesus Christ, the anointed Savior, Jesu Kristo. Jesus Christos, appointed o anointed Savior. Ang mga anghel walang tagapagligtas Kaya mas magaling yung pangalan ni Kristo. Mas mabuti ang siya sa kalagayan dahil mas magaling ang kanyang pangalan kaysa mga anghel. Nagmana siya ng lalong marangal na pangalan kaysa sa kanila. Parang sinasabi puro na mas mababa siya ng kaunti. Di puntahan uli natin ang 2:9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Alin yung ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel? Tuloy. Sa makatwid ay si Jesus Na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian. Kaya siya ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel. Sa makatwid bagay si Jesus, yung katawan tao, yung nagkatawan tao. Kasi nagbatas siya ng kamatayan. Kasi ang mga anghel walang kamatayan Kaya he is made lower, a little lower than angels kasi nagbatas siya ng kamatayan. Ang katunayan, ibalik mo sa kabilang talata. 20:35. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel. Palibhasay. At sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Ayun. Sapagkat hindi na sila mga mamatay pa, magiging kahalintulad na sila ng anghel, sapagkat sila'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Kaya yung salitang ginawa siyang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, yung kasing kanyang katawan tao, yung Jesus na nagkatawan tao, dumanas yun ng kamatayan. Salamat po. Kaya ang anghel di namamatay. Pero sa pangalan, mas mataas siya sa mga anghel. Miski sa kalagayan, in the total being of Jesus Christ, mas mataas siya sa anghel. 1:5, Hebreo. Sapagkat kangino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kita mo, ipinapasamba siya sa anghel. Salamat po. Isa pa po. Yung na lang po. Ang miyembro po ba ninyo bilang tunay na Kristiyano, pinapayagan niyo po bang maghanap buhay sa ibang bansa? Sa ibang bansa po. Marami kami kapatid sa ibang bansa Hindi naman masama Pakinggan mo. Santiago 3. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas, ay magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doong 1 taon, at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat
ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Yun. Kaya kung sila mag-abroad man, kung loloobin ng Diyos, mag-abroad. Yun ang usapan dito. Ganito, no? Meron kasi kapatid dito, Bradley, si Tentamil, lalakad na kami sa Miyerkules, Lunes noon. Kailangan daw niya, si Tentamil, lalakad sila sa Miyerkules. Anong gagawin mo kako? Anong maitutulong? Kapatid, wala ako si Tentamil pareho kako tayong walang si Tentamil. Saan tayo kukuha nun? Kung magungutang ka naman kako ng patubuan, baka maswindel ka naman. Di ba, buti na mabuti kung di masuswindel Kung maswindel ka, paano yun? Dahil na namin karanasan, mga naswindel doon sa pagpunta ng Japan, Taiwan. Sabi ko, ganito na lang, manalangin ka sa Diyos na kung kalooban niya, matutuloy ka. Hindi siya natuloy. Wala siyang panlagay. Nung makarating na rin yung mga kaibigan niya, kailangan pala siya dahil yung kanyang trabaho wala silang ganun doon. Pinitis yun siya ng mga kaibigan niya. Napunta siya roon. Wala siyang 70,000 na inutang. Kalooban na ng Diyos siguro yung kako. Kaya sa amin, kung mag-iibang bayan man, inihintay namin yung kalooban ng Diyos. Kaya marami kang kapatid sa abroad. Salamat po. Isang maiksi na lang po na follow-up question lang po dun sa may tanong po ng isang kapatid kanina na paano po yun si Enoch saka si Elias na hindi nakatikim po ng kamatayan? Nasa langit na po ba yun? Sino nagsabing hindi nakatikim ng kamatayan? Parang narinig ko rin po. Hindi. Nakamatay nga. Basahin natin. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan. Inilipat siya para huwag makita ang kamatayan. Dinala siya papunta, tinaas. Paga si Elias, Pero ano ang assessment ni Pablo? Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Namatay din pala. Namatay din. Dinala lang doon, pero namatay din. Inalis lang dito sa mundo. Kaya, mali yung paniwala ng iba, nandun na raw si Elias at saka si Enoch nandun na. Kung nandun si Elias at si Enoch, lalabas nauna pa sila kay Kristo ron. Hindi ako papayag nun. Bakit? Hindi papayag ang ama nun. Bakit? Dapat si Kristo laging una. Kaya hindi siya pwedeng maunahan sa langit, galing sa lupa. Gusto niyo mabasa batayan? May batayan yun Hindi dapat maunahan si Kristo sa anumang bagay. Kung lalabas, nauna pa sila kay Kristo, lalabas doon sa punto na yun, naunahan nila si Kristo. Meron talata sa Biblia ang nagpapatotoo na si Kristo dapat una lagi. Kaya mula sa lupa, ang unang nakaakyat sa langit si Kristo.